Tama po, ilang bahagi na po ng ating bansa ay posible pong makaranas ng epekto nitong binabantayan na bagyo. More on dito po sa may silangang bahagi ng ating bansa. Gaya po nung nabanggit ninyo kanina, yung latest location po nitong si Tropical Depression Christine ay huling namataan sa layong 760 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar at may taglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 55 kilometers per hour at may pagbukso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Pakanluran pa rin po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour at dahil nga po sa epekto nitong bagyo ay nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi po ng ating bansa. Diyan po sa southeastern portion ng Isabela, Aurora, northern at eastern portions ng Quezon kasama ang Pulillo Islands. Gayon din sa ilang probinsya ng Bicol Region, diyan po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama po ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. At signal number 1 din ay nakataas sa Dinagat Islands kasamang Surigao del Norte, including Siargao, Bukas Grande Group. So susunod na 36 hours po sa mga nabanggit na lugar, posible pong maranasan yung mga bugso ng hangin na dala nitong bagyo. At simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, malaking bahagi po ng Bicol Region, pati na rin ng Eastern Visayas ay makakaranas po ng moderate to intense na mga pagulan dala naman ng rain bands nitong si Bagyong Christine. At pinag-iingat po yung ating mga kababayan dahil habang papalapit itong bagyo ay most likely mas malalakas po yung mga pagulan na asahan natin, especially sa areas po ng Luzon. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas sa silangang dagat baybay ng Southern Luzon at Visayas. Maalo na karagatan po inaasahan natin sa mga nabanggit na lugar, kaya delikado pong pumalaot. Lalong-lalo po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At based po sa ating latest na forecast track, kung wala pong pagbabago sa ating magiging pagkilos nitong bagyo sa mga susunod na araw, meron po tayong potential landfall scenario sa may bahagi ng Northern Luzon, possible Thursday evening or Friday po ng umaga. Hindi po natin inaalis yung pagbabago sa forecast track sa mga susunod na araw at dahil favorable po yung conditions dito sa bagyo ay hindi din po inaalis yung posibilidad na mas mabilis pong lalakas etong si Bagyong Christine over next few days. Kaya mainam po na paghandaan po natin at manatili po tayo mag-monitor ng updates na ilalabas ng pag-asa sa mga susunod. Opo, at patuloy tayong kukuha ng update mula sa Pag-asa. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Rhea Torres.